nga bisan unsa pa man kamaayo ang atong nabuhat, bisan unsa pa man ang atong natabang diya sa katilingban, bisan unsa pa man ang atong nabuhat nga maayo ug naabot, magpabilin kitang mapausanon. Word Made Love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word Made Love. Brothers and sisters in Christ, why did the Lord Jesus Christ caution the disciples, His followers, not to rejoice for their human achievements, human successes? Tingali ang rason nga there may be a tendency for the disciples, for the followers of our Lord Jesus Christ to take pride in what they have achieved. As if our Lord Jesus Christ was telling the disciples, His followers, kung maghimo kamo sa inyong misyon, ayaw gyud kalimte nga kanunay kamong magpaubos sa inyong kaugalingon, and to always avoid singular and collective honors. Kay gitawag kamo, nako isip ako mga sumusunod, dili tungod kay pasidunggan mo. You were called to bring people to me, no other reason, but to bring your brothers and sisters to me. As if maunay gisulti sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Dili lang ang mga tinun-an gisultihan niya niini sa iyang panahon, kundi kita mismo karong panahon na iya kitang gisultian niini. Gisultian kita nga gitawag kita niya nga mamahimo niyang tinun-an, mamahimo niyang sumusunod, dili tungod kay pasidunggan kita, kundi tungod nga atong madala ang atong makaigsunan ngadto paduol niya. Diba? Pero kung ato ning nabuhat, inapunta, dili ta mamahimo nga arogante. Dili ta mamahimong arogante. Kay tungod, Lord, ako'y gabuhat ana, ako'y nagdala niya ng mga tao diyan nimo. Ako'y nagdalaan ako makaigsuunan diya nimo. Dili ta mahimong yan, ana. Magpabiling gihapon tang mapaubsanon sa atong kinabuhi. This is very much applicable for us. Let us not take pride because we have brought people closer to Lord Jesus Christ. Let us not take pride because we have influenced our fellow men to read the Bible, to read the Holy Scriptures. Let us not take pride because we have influenced our brothers and sisters to go to Holy Mass every Sunday, every day, or to take seriously their faith. Mga igsuon, kung ato yung sundon ang direktibo sa atong Ginoong Kristo, letter to letter, makaingon ta, we leave no room for the sin of pride and arrogance to take foothold in our lives. And what would remain? Humility. Only humility. And humility must always be our guiding light, guiding principle in our discipleship. Mga igsuon, ato kanang timan-an nga bisan unsa pa man kamaayo ang atong nabuhat, bisan unsa pa man ang atong natabang diya sa katilingban, bisan unsa pa man ang atong nabuhat nga maayo ug naabot, magpabilin kitang mapausanon. Okay ka na ang tawag kanatong tanan ining panahon na. Magpabilin kitang mapausanon. At unta mga igsuon, mo kana ang grasya nga atong pangayoon sa Dios.
naunta kanunay kitang mapawsanon diha sa atong kinabuhi. Amen. Word made love.